Isang magandang araw sa inyong lahat. Ito ang KPWKP, Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino. Ako ang inyong lingkod at ang inyong guro, ang tinig ni Ginoong Alan Mark C. Soto. Ngayong ang lingkong ito ay may panibago naman tayong paksang aaralin, tutukuyin, alamin at uusisahin. Ngunit bagong lahat, alamin muna natin ang mga layunin ng ating aralin o paksa ngayong lingkong ito. Narito ang ating mga layunin. Una, nabibigyan kahulugan ng mga salitang ginamit sa talakayan. Kalawa na ipaliliwanag ng pasalita ang iba't ibang dahilan, anyo at pamamaraan ng paggamit ng wika sa iba't ibang sitwasyon. Ikatlo, napipili ang angkop ng mga salita at paraan ng paggamit nito sa mga usapan o talakayan, batay sa kausap, pinag-uusapan, lugar, panahon, layunin at grupong kinabibilangan. At ang huli, naihinuha ang layunin ng isang kausap batay sa paggamit ng mga salita at paraan ng pagsasalita. Ngayon ay dumako naman tayo sa ating pinakapaksa o pangunahing paksa. Ang ating paksa ay tungkol sa kakayahang komunikatibo o sa Ingles ito ay tinatawag na communicative competence. Ito ay may apat na kakayahan. Nariyan ang kakayahang linguistics, kakayahang social linguistics, kakayahang pragmatics at ang kakayahang discoursal. Ngunit sa linggong ito, ang paksa natin ay tungkol sa social linguistics dahil natapos na natin noong nakaraang linggo ang kakayahang linguistics. Kung mapapansin nyo sa ating mga screen, mayroon kayong makikita ang iba't ibang larawan. At ang mga larawan na yan ay tumutukoy sa pagkakaroon ng ugnayan sa bawat isa. At dahil nga nasabi natin ang ugnayan, syempre papasok na yun yung tinatawag nating interaction. At yung interaction na yun, naghahatid ito sa pagkakaroon ng tinatawag nating komunikasyon. At dahil nga mayroong komunikasyon, saka napapasok dyan yung mismong connection sa bawat tao. Dahil sa bawat tao sa mundong kinagagalawan natin ay marami tayong iba't ibang nakakadaupang palad o nakakasalamuha. Sa madaling salita o sa madaling sabi, nagkakaroon tayo ng panlipunang koneksyon sa iba't ibang taong nakakasalamuha natin. At dahil nga marami tayong nakakasalamuha, syempre, natututuhan natin na makapagsalita at makibagay sa iba't ibang tao. At ang lahat ng iyan ay tumutukoy sa pagkakaroon ng kakayahang social linguistics. Ano nga ba ang kakayahang social linguistics? Ito ay kakayahan na ginagamit ng nagsasalita at ang kalawakan ng kanyang bokabularyo at ang pagpili ng salitang naangkop sa sitwasyon at sa kontekstong sosyal ng lugar kung saan ginagamit ang wika. Napipili ang angkop ng mga salita at paraan ng paggamit ito sa mga usapan o talakayan batay sa kausap, pinag-uusapan, lugar, panahon, layunin at ang grupong kinabibilangan. Sa madaling sabi o sa madaling salita, ang social linguistics ay tumutukoy sa sitwasyon na kung saan nagagamit natin ng wasto yung mga iba't ibang wika depende sa mga kausap natin. Dahil di naman lahat ng kausap natin ay pare-pareho. Maaaring halimbawa na lamang, mga kausap natin ay mga magulang, mga mas nakakataas sa atin, o pwede rin naman mga kaibigan natin na casual na pag-uusap lamang yung mga nagaganap. Yun yung pagkakaiba ng linguistics sa social linguistics. Pag sinabi natin social linguistics, tumutukoy ito sa mga panlipunang interaction sa pamamagitan ng pag-uusap at pagkakaroon ng komunikasyon sa iba't ibang tao. Tinutukoy rin ng kakayahang social linguistic ang kakayahang gamitin ng wika ng may naangkop na panlipunang pagpapakahulugan para sa isang tiyak na sitwasyong pangkomunikasyon. Halimbawa na lamang ng mga pagbati natin ng magandang araw, kumusta kayo? Isa yan sa mga halimbawa ng pakikipag-ugnayan sa mga nakakatanda at may mga autoridad. O pwede rin naman yung kamustahan. Halimbawa, nangamusta ka. Ito yung tawag sa kaiba sa paggamit natin ng informal na wika sa ating mga kaibigan at kapareho ng estado. Kaya kailangan naayos yung paggamit natin ng wika depende sa mismong kausap natin o kaharap natin. Sa madaling sabi, paano ka nakikipag-usap sa iyong mga magulang, guro at iba pang mga nakatatanda? Katulad lamang ba ito ng mga pakikipag-usap mo sa iyong mga kaibigan at mga klase? Sa lahat ba ng lugar at pagkakataon ay malaya ka magsalita o malaya ba tayo magsalita ng anumang nais nating sabihin, o may mga sitwasyon din na nangangailangan tayo ng pagtitimpi? Yung mga tanong na ganito ay ilan lamang sa mga isinasaalang-alang natin sa paglilinang ng kakayahang socio-linguistic. At ayon kay Freeman noong 2004, mayroong mga salik upang matamo ang socio-linguistic kong kakayahan. Unang-una yung pagsasaalang-alang sa kausap. Kailangan kilala natin yung mismong kaharap natin o kausap natin. Ano ba yung estado nila sa buhay? Mas mataas ba sila sa atin o kalebel lang ba natin sila? Ikalawa, ano yung layunin ng interaksyon natin? Ano ba yung sadya natin kung bakit
mag-uusap tayong dalawa o kung bakit kayo mag-uusap o magkakaroon kayo ng interaksyon. Ano ba yung pinakalayunin o pinakalayo ninyo kung bakit mayroon kayong dapat pag-usapan. At yung ikatlo, yung itinakdang kumbensyon ng mga interaction. Dito, pumasok dito yung pinagkasunduan ninyong dalawa. Ano ba yung mismong pinagkasunduan nyo? Bakit kayo nag-usap? Ano yung connection nyo sa isa't isa? Paano kayo magkakaintindihan? Yan yung tinutukoy dito ni Freeman sa kakayahang sosyo-linguistiko. Sa ilalim ng kakayahang sociolinguistics, hayag ang kasangkot dito ang mga konseptong tulad ng etnolohiya, sociolinguistics at psycholinguistics. Sa etnolohiya, tumutukoy rito ang pagkakaugnay-ugnay ng tao sa kanyang lipunan o pinanggalingan. Sa madaling sabi, nilalarawan dito na ang tao ay natututong magsalita dahil sa kanyang pinagmulan, kinalakihan at ang kanyang katauhan. Kung anong uri at antas ng pananalita o wikang ginagamit niya, iyon din yung mismo naglalarawan sa kanyang pagkatao. Sumunod naman tayo sa may sociolinguistics. Sa ilalim ng sociolinguistics, ito ay tumutukoy sa pagkaugnay-ugnay ng wika sa kanyang lipunan. Ito ay epekto ng anumang lahat ng aspeto ng lipunan. Kabilang na dyan yung kalakarang pangkultura, ekspektasyon o inaasahan, at syempre yung diwa o konteksto sa kung paano ginagamit ang wika at ang mga epekto ng paggamit ng wika sa ating mga lipunan. Kaiba ang sociolinguistika mula sa sosyolohiya ng wika dahil nakatuon ng sociolinguistics sa epekto ng lipunan sa kanyang wika. Tulad na lamang ng paggamit natin ng iba't ibang klase ng salita na napupulot natin sa lansangan, at syempre kabilang na rin dito yung mga nauusong salita na ginagamit natin sa mga syempre partikular na tao na gumagamit din ng mismong wikang iyon. Kaya nagkakaroon tayo na tinatawag natin na socio-linguistics, kung ano yung naayon na ginagamit ng wika sa isang lipunan. At ang huli ay tinatawag natin na psycholinguistics. Ito ay pagkakaugnay-ugnay ng isip at diwa ng tao sa kanyang ipinapahayag. Ang tao ay nakapagsalita o nakapagbigay ng kahulugan sa kanyang ipinapahayag batay sa ekspresyon ng kanyang damdamin, iniisip o gawi. Ang psycholinguistics o psikolohiya ng wika ay ang pag-aaral ng mga bagay-bagay na pang-psikolohiya at nagpapahintulot sa mga tao upang makakuha, makagamit at makaunawa ng mismong wika. Pinag-aaralin to kung paano ang mga isipan ng tao ay nakapagpahintulot na maunawaan ng wika at makalikha ng isang wika na isang bahagi ng psycholinguistika, at yung mga pag-aaral na kung paano natututong makapagsalita ang mga tao na kanyang kasangkot, kausap at kahalubilo. Mga konsiderasyon sa mabisang komunikasyon. Ayon kay Del H. Himes, mayroon siyang acronym na tinatawag na speaking. Ito ay kinukonsiderang mabisa at epektibong komunikasyon. Ang speaking ay binubuo ng settings, participants, ends, act sequence, keys, instrumentalist, norm at tinatawag natin na genre. Ngayon, alamin natin kung ano ba yung kahulugan ng acronym ni Del Himes na tinatawag natin na speaking. Unahin natin yung tinatawag natin na setting o settings o saan nag-uusap. Ang lugar ay may malaking impluwensya sa komunikasyon. Ito ay tumutukoy sa sitwasyong pisikal at psikolohikal na pag-uusap kasama ang lugar at panahon na kung saan at kailan nagaganap yung mismong komunikasyon. Mahalaga rin na isaalang-alang natin yung mga ganitong pag-uusap sa mabisang komunikasyon. Ngayon sa setting, sa pakikipagkomunikasyon, yung mismong lugar na saan naganap yung mismong usapan ay dapat isaalang-alang, lalong-lalo na yung paraan ng pagpapahayag ng mga salitang ginagamit, yung mismong tono at yung mismong tunog ng pagsasalita ay naiiba na ayon sa lokasyon na pinangyarihan ng salitaan o mismong pag-uusap. Syempre, hindi naman kayo maaaring mag-uusap ng kaibigan mo sa gitna ng lansangan na katulad din ng pag-uusap ninyo sa loob ng simbahan. Kasi magkaiba yung lokasyon eh. Diba, kapag nasa loob tayo ng simbahan, hindi naman pwede na mag-uusap tayo doon ng malakas o pasigaw, diba, na parang nagbibiruan. Kasi nga, nandun tayo sa mismong simbahan. Kailangan magkaroon tayo ng respeto. Kaya sinasabi dito na naayon yung mismong panahon at yung mismong lugar o pook kung saan kayo mismo nag-uusap o saan nagaganap yung mismong komunikasyon sa inyong dalawa. Depende sa mismong kausap mo. Kahit yan yung tinatawag natin na settings o saan nag-uusap. Ang sumunod ay tinatawag natin na participants. Sino ang kausap? Mahalagang isaalang-alang din kung sino ang kausap at kinakausap. Dito pumapasok na dito yung konsiderasyon natin sa mismong taong kasangkot sa isang komunikasyon, tulad ng kanilang pag-uugali, katauhan, damdamin, estado sa buhay, katungkulan, hanap buhay, gulang, kasarian, paniniwala,
at pilosopiya sa buhay na nakaka-impluwensya sa daloy at paraan ng pagpapahayag ng nagsasalita at ng kanyang kausap. Halimbawa na lamang sa isang simbahan, hindi mo naman pwedeng kausapin yung mismong padre doon o yung mismong pari na katulad ng pamamaraan mo kung paano ka makipag-usap sa iyong kaibigan. Syempre magkakaroon ka ng paggalang kasi nga hindi naman kayo magka-level o hindi naman kayo magkaantas. Kaya iaayon mo yung mismong panahon o yung mismong paraan mo ng pag-uusap dahil iba yung mismong kausap mo. Kailangan na alamin mo kung ka-level mo ba siya, kapantay mo ba siya, kung maari ba na gamitin mo yung mismong paraan ng pag-uusap mo na tulad ng paraan ng pakikipag-uusap mo sa mga kapatid mo, sa mga kaibigan mo. Syempre hindi, di ba? Kasi nga magkaiba kayo ng antas. Kumbaga magkakaroon ka ng respeto sa kanya kaya pipiliin mo yung mga gagamitin mong salita. Basta't lagi nating tatandaan at i-consider kung sino yung mismong kaharap natin o yung mismong kausap natin. Mapapari man yan, mapaguru man yan, mapamaistrado man yan, o kaya magulang man natin o mas nakakatanda sa atin. Kailangan iayon natin yung paggamit natin ng wika, lalo-lalo na yung paggamit ng mga salita. Pwedeng gumamit tayo ng po at opo bilang tandaan na rin ng paggalang at respeto dahil hindi natin sila ka-level o hindi natin sila kaantas. Ang sumunod ay tinatawag natin na ends. Ano ang layunin ng pag-uusap? Isinasaalang-alang ang layunin o pakay sa bunga ng pakikipag-usap. Dito tumutukoy na ito sa layunin o dahilan ng pakikipagtalastasan. Magkaiba ang paraan ng pakikipag-usap depende sa layunin, kaya magkaiba yung mismong paraan natin kung paano tayo makiusap sa isang tao. Pwedeng pagpapahayag, pagbibigay ng impormasyon, pag-uutos, pakikipag-usap, pagpapahiwatig, pagbumungkahi at marami pang iba. Ngayon halimbawa na lamang, may layunin ka na mangutang sa isang kaibigan mo. Ngayon pwede mo ba sa kanya sabihin na, hoy, pautang ako ng 1,000? Gagamitan mo siya ng salitang hoy nang marinig niya. Tingin mo papautangin ka? Syempre hindi, di ba? Samantala, kung ikaw naman yung mismo mga hold up, makakamit mo ba yung layunin kung malumanay ka na magsalita tulad ng ganito? Para mo ng awa, akin na yung pera mo. Sa tingin mo, ma-hold up mo ba yung mismong tao? Syempre hindi, di ba? Ngayon, hindi yung mismong sagot sa dalawang huling tanong. Kung ngayon, sa paggamit ng wika, kailangan muna natin isaalang-alang yung mismong layunin natin sa pakikipag-usap. Act sequence. Paano ang takbo ng usapan? Nang isang usapan ay nagbabago base sa daloy o takbo ng pag-uusap. Sa act sequence, tumutukoy dito yung mismong istruktura at nilalaman ng mensahe kasamang takbo ng usapan. Ikinoconsider din dito yung mismong paano nasimulan yung kanilang pag-uusap at yung mga kaganapan habang nagaganap yung mismong pag-uusap. Di ba nga sinabi nga, di ba, paano yung mismong takbo ng pag-uusap? Kasi nga daw, nagbabago daw. Paano mong magbabago? Halimbawa na lamang, nasa isang date kayo ng iyong kasintahan o nasa isang pagtitipan. Ngayon, inaasahan nyo na magkasuyuan kayo, maglambingan kayo, tapos yung pag-uusap nyo ay malumanay lamang. Pero sa isang banda, halimbawa na lamang, mayroon kayong isang pinag-usapan na bagay na hindi kinatuwa ng isa. Ngayon, magkakaroon kayo ng pagtatalo. Ngayon, magre-resulta yun sa di nyo pagkikibuan o maaaring mag-away kayo. Kaya nagbabago yung mismong usapan. Yan yung tinatawag natin na act sequence. Dumedepende yan sa pag-uusap nyo kung saan papunta yung mismong pag-uusap. Kasi hindi naman sa isang konversasyon o sa isang komunikasyon o pakikipag-usap, umiikot lang sa isang emosyon yung pag-uusap ninyo eh. Kaya nakadepende pa rin yan kung ano yung mga mismong nagiging usapan ninyo. Kaya nagbabago yung takbo ng isang usapan. Yan yung tinatawag natin na act sequence. Ngayon dumako naman tayo sa keys. Formal ba o informal? Laki sa alang-alang formalidad sa wika, kung seryoso ba ito o pabiro. Ngayon sa usapang keys, tumutukoy ito sa daloy o tono ng pag-uusap, gaya ng pagiging formal o di informal. Maaaring literal, patalinhaga, seryoso o pabiro, depende sa sitwasyon. Ngayon sa usapang kiss, kung pagiging formal ba o informal ang usapan, ang tanong ko sa iyo halimbawa, kung sa isang debut party, nakakita ka na ba ng isang taong nakakamiseta at naka-shorts lang sa isang debut party? Syempre wala, di ba? Ngayon sa isang simbahan, kung pupunta ka ng isang simbahan, dapat ba nakasando ka lang at naka-shorts? Syempre hindi rin naman akma, di ba? O di kaya nakita ka na ba ng isang nakagown na babae at nakabarong Tagalog na lalaki habang naglalaro ng basketball at volleyball? Syempre wala, di ba? Parang ganito lang yung magiging itsura mo kung hindi mo isasaalang-alang yung pagkakaroon ng formalidad
sa isang okasyon sa iyong pakikipag-usap. Kung gayon, kung formal lang isang okasyon, paano ka makikipag-usap sa ibang tao? Ano yung mismong salita na gagamitin mo? Kaya't kailangan sa mga ganitong pag-uusap o mga ganitong sitwasyon, kailangan iisipin natin kung formal ba o informal yung pupuntahan natin na usapan. Ngayon, ang sumunod ay tinatawag nating instrumentalities. Ang tanong ay pasalita ba o pasulat? Ikinokonsidera din dito yung mismong daluyan ng komunikasyon. Sa instrumentalities, sumasaklaw rito yung paraan na kung paano ginagamit yung mismong komunikasyon. Kung pasalita ba siya o pasulat, verbal o di-verbal, o maaring pwede kayong magkaharap o nag-uusap kayo gamit yung teknolohiya. Sa instrumentalities, sa madaling salita, kailangan i-consider natin dito yung paggamit natin ng daluyan ng mismong komunikasyon. Daluyang sensory ba o daluyang institusyonal? Bakit kailangan nating isaalang-alang yung mga ganitong bagay? Ngayon, pakaisipin natin. Maaari ba nating ikwento sa kaibigan natin yung nobelang nabasa natin sa pamamagitan ng text? Syempre hindi, di ba? Mapapaamoy ba natin sa kaibigan natin yung naamoy natin na halimuyak ng bulaklak sa pamamagitan ng telepono? Syempre hindi rin. Susulat ka pa ba sa bombero kung susunog na yung mismong bahay mo? Syempre hindi. Kung hindi mo kaya magsinungaling ng harapan, magdadahilan ka pa ba sa harap ng jowa mo? Sa madaling salita, yung medium yung mismong humuhubog at naglilimita sa mismong mensahe. Kung mabisang may isasaalang-alang natin yung mga ganito, kung gayon, magiging kontrolado natin yung hugis at lawak o limitasyon ng mismong komunikasyon sa pamamagitan ng pasalita o pasulat. Depende na rin sa sitwasyon na nagaganap. Ngayon, ang sumunod naman ay tinatawag natin na norm o norms. Ano ang paksa ng usapan? Isaalang-alang ng isang tao ang panuntunan o paksa ng usapan. Sa norms, tumutukoy ito sa konbensyon at paksa ng talakayan. Kasama na rito yung impluwensya sa kultura at syempre yung mismong paniniwala. Dapat isaalang-alang ng mga nag-uusap yung mga maaari at di maaaring gawin sa pakikipag-usap. Halimbawa na lamang, maaaring hindi mo ginigiit yung mismong katwiran mo kung bakit alam mo naman na limitado lamang yung nalalaman mo sa isang paksa ng pagtatalo. Mas makakabuti kung ititiko mo na lamang yung bibig mo sa gitna ng isang talakayan kung wala ka namang nalalaman sa may mismong paksang tinatalakay o pinag-uusapan. Kaya syempre, di ba, mahirap naman na sumabat ka sa isang usapan na hindi mo naman alam. Ganon din syempre sa mga usapang matatanda, kaya nga minsan, di pala minsan, madalas kapag ka mayroong usapang pang matatanda, pang matatanda lang. Huwag ka nang sumabat, huwag ka nang pumagitna sa kanila kasi nga, usapan lamang yun ng mga matatanda. At syempre, may mga paksang pambabae at mayroon rin namang mga paksang panlalaki. Ngayon, mas makakabuti sa mga lalaki na umiwas sa mga talakayang may paksang eksklusibo para sa mga babae. At syempre, ganoon din sa mga babae. Kung paano mas makakabuti sa mga babae na umiwas na lamang sa mga pakikialhok sa mga talakayang may paksang eksklusibo rin para sa mga panlalaki. Sa madaling sabi, kung may usapan yung mga iba at hindi ka naman kabilang, mas mainam na wag ka na lang makisali o wag na lang tayo makisawsaw pa, 'di ba? Kasi nga 'di ba, maaring pribado yung pag-uusap nila at hindi naman tayo kasama roon. Kaya bilang pagtanda na rin ng paggalang, mas mabuti na umiwas na lamang tayo sa mga ganung pagkakataon. At ang huli ay tinatawag natin na genre, nagsasalaysay, nakikipagtalo o nagmamatuwid, naglalarawan at naglalahad. Madalas na bunga ng komunikasyon. Tumutukoy sa genre yung uri o paraan ng pakipagtalastasan. Magkaiba yung mismong tono ng pakipag-usap kung tayo ay nagsasalaysay, naglalahad, naglalarawan o nangangatwiran. Sa component ng genre, isinasaalang-alang yung mga layunin ng mga kalahok. Kung ang nais ng mga kalahok ay magkwento ng isang pangyayari, sa madaling sabi, pasalaysay yung kanilang gagamiting pagpapahayag. Kung ang nilalayo naman nila ay magpakita ng anyo, katangian, hugis, kulay ng isang bagay, tao, pook, pangyayari at damdamin, syempre paglalarawan yung kanilang magiging paraan. Paglalahad naman yung magiging paraan ng pagpapahayag kung ang nais nito ay magpaliwanag at magbigay ng mga impormasyon. Samantalang kung ang layunin naman ng mismong kalahok ay manghikayat, magpatunay at magpabulaanan ng mga opinyon, katwiran at paninindigan ng iba, pangatwiran yung paraan ng kanilang magiging pagpapahayag. At yun yung tinatawag natin na genre. Ngayon, depende sa tao kung ano yung gagamitin niyang pagpapahayag. Muli, lagi nating tatandaan yung acronym ni Delheims na tinatawag nating speaking. Ito ay binubuo ng settings,
participants, act sequence, keys, instrumentalities, norms, at ang huli ay tinatawag nating genre. At ito nga yung mismong tinatawag natin na konsiderasyon sa mabisang komunikasyon ni Del Himes na kanyang iminungkahi na kung paano dapat isaayos yung paggamit ng wika, na kailangan nating isaalang-alang yung mga konsiderasyon upang matiyak natin yung pagkakaroon ng isang mabisang komunikasyon. At para naman sa ating paglalagom, lagi nating tatandaan na ang layon sa pagtuturo at pagkatuto ng wika ay ang pagtatamo ng pangkahalatang kausayan sa paggamit ng wika upang makapagpahayag ng mabisa at may ugnay ang sarili sa ating mga paligid. Lagi nating tatandaan din na dapat nating malinang ang ating kasanayang umunawa sa mga salik na personal at salik na sosyal, lalo-lalo na yung kausayang mapaunawa sa mensaheng nilalayong nating ipabatid sa mga paraang angkop, tumpak at katanggap-tanggap sa lipunan at pamayanan. Muli ako ang inyong lingkod at ang inyong guro hanggang sa susunod nating talakayan. Ito ang KPWKP, Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino. Maraming salamat at mabuhay kayong lahat.